Gaano kalakas ang China? Paano nagbago ang China mula sa bansang nakaranas ng daan-daang taon ng pananakop ng ibang mga bansa tungo sa pagiging makapangyarihang puwersa sa kasalukuyang mundo? Sa malaking populasyon, malawak na lupain, at lumalagong ekonomiya, ang China ngayon ay hindi lamang lider sa paggawa ng mga bagay at teknolohiya kundi pati na rin sa pandaigdigang politika. Ngunit habang lumalakas ang China, nababahala ba ang ibang mga bansa sa mga intensyon nito at kung paano nito gagamitin ang kapangyarihan? Ang pagsusuri sa paglalakbay ng China mula sa kasaysayan ng pang-aapi tungo sa pagiging global na lider ay makakatulong upang maunawaan ang papel nito sa mundo ngayon at kung paano ito tinitingnan ng iba't ibang bansa. Isang madilim na nakaraan, ang siglo ng pagkaaba. Paano hinubog ng traumatikong karanasan ng China noong siglo ng pagkaaba ang walang humpay na pagsusumikap nito sa modernisasyon at pandaigdigang impluensya? Noong ika-19 na siglo, sinamantala ng mga kanluraning kapangyarihan at hapon ang mga panloob na kaguluhan at kahinaan ng China upang ipataw ang mga di pantay na kasunduan, pag-agaw ng teritoryo, at pagsasamantalang pang-ekonomiya. Ang panahong ito ay nag-iwan ng malalim na peklat sa pag-iisip ng mga Tsino na nagpasiklab ng matinding nasyonalistikong pagnanasa na ibalik ang dignidad at soberanya ng China. Paano hinikayat ng mga historikal na kawalang katarungan na ito ang mga pagsusumikap ng China na muling makuha ang pandaigdigang katayuan nito? Revolusyon at muling pagbangon, ang bisyon ni Mao. Ano ang nagbigay inspirasyon sa revolusyonaryong sigasig ni Mao Zedong, at paano binago ng kanyang mga radikal na reforma ang lipunan at pandaigdigang katayuan ng China sa kalagitnaan ng ika-20 siglo? Noong 1949, pinagkaisa ni Mao ang China matapos ang mga dekada ng digmaang sibil at pananakop ng dayuhan. Ang Great Leap Forward at Cultural Revolution ay naglayong buwagin ang mga labi ng feudalismo at bigyan ng kapangyarihan ang mga magsasaka, sa kabila ng pagdulot ng kaguluhang pang-ekonomiya at panlipunan. Paano pinagtibay ng bisyon ni Mao para sa rebolusyong sosyalista ang landas para sa transformasyon ng China tungo sa isang modernong estado-nasyon? Rebolusyong pang-ekonomiya ni Deng, pagbubukas ng mga pintuan. Anong mga mahalagang reforma ang ipinakilala ni Deng Xiaoping noong 1978 na nagbago sa China tungo sa pagiging isang makapangyarihang ekonomiya na nagtataas ng milyon-milyong tao mula sa kahirapan? Ang Open Door Policy ni Deng ay nagpalaya sa mga puwersa ng merkado, nagtatag ng mga espesyal na ekonomikong zona, at tinanggap ang mga dayuhang pamumuhunan. Ang hakbang na ito ay nagpasimula ng mabilis na industrialisasyon at urbanisasyon na nagbago sa China tungo sa pagiging factory of the world at nagtulak sa pag-angat nito bilang isang makapangyarihang ekonomiya sa mundo. Paano hinubog ng mga reformang pang-ekonomiya ni Deng ang entablado para sa pag-usbong ng China bilang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya? Matibay na kamay ni Xi Jinping, pagpapalakas ng China. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping mula noong 2013, paano pinalawak ng China ang impluensya nito sa buong mundo sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng Belt and Road Initiative, BRI, at mapanlinlang na diplomasya? Sa pamamagitan ng pagsentralisa ng otoridad sa ilalim ng bandila ng Chinese Dream, pinamunuan ni Xi ang malawakang reforma sa teknolohiya, modernisasyon ng militar, at pandaigdigang diplomasya na naglalayong patatagin ang posisyon ng China bilang isang pandaigdigang leader. Ano ang mga implikasyon ng sentralisadong estilo ng pamumuno ni Xi sa mga patakarang pambansa at pandaigdigang ugnayan ng China? Higanteng ekonomiya, ang pabrika ng mundo. Paano binago ng pag-angat ng China bilang pabrika ng mundo ang dinamika ng pandaigdigang kalakalan at pinosisyon ito bilang higante sa pagmamanupaktura? Mula sa elektronika hanggang sa tela at sasakyan, ang kahusayan ng China sa pagmamanupaktura ay nangingibabaw sa pandaigdigang merkado, nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa kahusayan at saklaw habang naapektuhan ang mga pandaigdigang supply chain. Ang pagkakaroon ng masaganang at medyo murang paggawa ay naging pangunahing puwersa sa likod ng kakayahan ng China sa pagmamanupaktura na nagpapahintulot dito na makagawa ng iba't ibang produkto sa mapagkumpetensyang presyo. Anong mga hamon ang kinakaharap ng China sa pagpapanatili ng dominasyon nito sa pagmamanupaktura sa gitna ng pandaigdigang kompetisyon at tumataas na halaga ng paggawa? Trailblazer sa teknolohiya, pamumuno sa pag-angat. Anong mga teknolohikal na pag-unlad ang naghatid sa China
upang manguna sa mahahalagang larangan tulad ng 5G, artificial intelligence, at renewable energy. Ang mga inisyatibang pinangungunahan ng Estado at mga inobasyon mula sa pribadong sektor ay nagsanib upang ilagay ang China sa unahan ng ika-4 na rebolusyong industriyal na humuhubog sa mga pandaigdigang pamantayan ng teknolohiya at digital na infrastruktura. Paano ginagamit ng China ang mga teknolohikal na pag-unlad nito upang palakasin ang paglago ng ekonomiya at pandaigdigang impluwensya sa digital na panahon? Lakas militar, isang tumataas na higante. Paano nabago ng ambisyosong modernisasyon ng militar ng China ang mga puwersa nito sa pagiging makapangyarihang presensya sa rehiyon ng Asia-Pacific? Ang mga pag-unlad sa kakayahang pandagat, cyber warfare, at eksplorasyon sa kalawakan ay nagpapakita ng dedikasyon ng China sa pagtindig sa mga pambansang interes at teritorial na pag-aangkin, partikular sa South China Sea. Ang mga gastusing militar ng China ay pumapangalawa sa buong mundo, na nakatuon sa pagpapahusay ng kakayahang depensibo at opensibo, kabilang ang mga aircraft carrier, ballistic missiles, at kakayahan sa cyber warfare, na humahamon sa tradisyonal na dominasyon ng Estados Unidos sa rehiyon. Ano ang mga geopolitikal na implikasyon ng pagpapaunlad ng militar ng China para sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang ugnayan? Kolonisasyon at mga isyong makatao, sa gitna ng pag-angat ng ekonomiya at militar. Paano tinutugunan ng China ang mga kritisismo sa lumalawak na impluwensya nito at potensyal na mga ambisyong neokolonyal sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng Belt and Road Initiative, BRI? Inaakusahan ng mga kritiko na ang malalaking pamumuhunan ng China sa infrastruktura sa mga umuunlad na bansa ay maaaring magdulot ng pag-asa sa utang at geopolitikal na leverage na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa soberanya at pagpapanatiling ekonomiko sa mga bansang kasosyo. Bukod dito, ang China ay humaharap sa mga batikos kaugnay sa paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang mga alegasyon ng pang-aapi ng kultura sa Xinjiang at mga pagsupil sa pagtutol sa Hong Kong na nagdudulot ng pandaigdigang pagkondena at panawagan para sa pananagutan. Paano binabalans ng China ang mga pandaigdigang ambisyon nito sa mga inaasahan ng mundo kaugnay sa karapatang pantao at soberanya? Mga hamong pangkapaligiran at pagpapanatili. Sa kabila ng pag-unlad ng ekonomiya, paano hinaharap ng China ang mga hamong pangkapaligiran at ang pangako nito para sa carbon neutrality pagsapit ng 2060? Ang polusyon ay nananatiling malaking issue, na madalas na nararanasan ng mga lungsod sa China ang mataas na antas ng polusyon sa hangin. Mahigpit na regulasyon sa kapaligiran at pamumuhunan sa mga birding teknolohiya ang naglalayong balansehin ang paglago ng ekonomiya at pagpapanatili, subalit ang pagpapatupad at pagpapatibay ng mga ito ay nananatiling kritikal na hamon. Paano hinaharap ng China ang mga masalimuot na pagsasalungatan sa pagitan ng pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran? Ang Taiwan Strait, isang puok ng panganib. Bakit mahalaga ang Taiwan para sa China, at paano nakakaapekto ang tindig nito sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang diplomasya? Ang pahayag ng Beijing ng prinsipyo ng One China at mga manweberong militar sa paligid ng Taiwan ay nagpapataas ng tensyon, sinusubok ang pandaigdigang paninindigan at katatagan ng rehiyon sa Silangang Asya. Paano maaaring hubugin ng isyu ng Taiwan ang hinaharap na ugnayan ng China sa Estados Unidos at iba pang mga kapangyarihan sa rehiyon? Pinakamahusay sa bawat larangan, mula sa palakasan hanggang sa ekonomiya, teknolohiya, hanggang sa lakas militar, ang China ay nangingibabaw sa iba't ibang larangan, humuhubog ng mga pandaigdigang uso at hinahamon ang mga nakatatag na pamantayan. Habang ito ay naglalayag sa mga reformang pambansa at pandaigdigang ugnayan, ang landas ng China bilang isang global na lider ay patuloy na magbabago sa pandaigdigang pamamahala, ekonomiya, na nakakaimpluwensya sa hinaharap ng pandaigdigang ugnayan sa ika-21 siglo. Paano mababago ng lumalaking impluwensya ng China ang pandaigdigang dinamika sa mga darating na dekada? Mga pagdama at hinaharap na ambisyon, interpretasyon ng media, at pagpapalawak, makatuwiran ba ang paghubog ng pandaigdigang imahe ng China batay sa mga salaysay ng media, at paano ito nakakaapekto sa pandaigdigang pagtingin sa mga ambisyon nito? Habang pinalalawak ng China ang kanyang ekonomiya, teknolohiya, at lakas militar, ano ang mga pangmatagalang estratehikong layunin nito at paano maaaring makaapekto ang mga ambisyong ito sa pandaigdigang geopolitika? Mayroon bang mga maling akala tungkol sa mga intensyon at aspirasyon ng China
At paano balak ng China na harapin ang pandaigdigang pagsusuri habang itinutuloy ang mga pambansang interes nito sa pandaigdigang entablado? Babala ba ito para sa Pilipinas? West Philippine Sea, lumala ang tensyon sa South China Sea nang salakayin ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga barkong Pilipino gamit ang mga water cannon habang nasa isang makataong misyon. Ano ang gusto ng China? Ipinapakita ba nito ang kanilang kapangyarihan? Ang barko ng BFAR na BRP Datu Bangkao ay nakakita ng 4 na barko ng China malapit sa Scarborough Shoal at 8 beses na tinamaan na nagdulot ng pinsala sa mga railings at kagamitan nito. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga barkong Pilipino sa pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ipinahayag ng China na ang mga barkong Pilipino ay pumasok sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot, habang sinuportahan ng Estados Unidos ang Pilipinas na binibigyang diin ang batas internasyonal. Ang insidenteng ito, na nangyari sa panahon ng mga ehersisyong militar ng US, babala ba ito para sa Pilipinas? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsalita na tungkol sa water cannon ng China. Posible bang palalain ng Pilipinas ang depensa nito laban sa agresyon ng China? Tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahing armadahan ang mga barko ng Philippine Coast Guard ng water cannons upang labanan ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Iminungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang estratehiyang ito matapos paulit-ulit na targetin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas gamit ang water cannons. Mariing tinanggihan ni Marcos ang ideya na nagsasabing wala tayong intensyon na umatake sa sinuman gamit ang water cannons o anumang kagamitang nakakasakit. Ang huling bagay na gusto natin ay palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinundan ng internasyonal na kritisismo ang paggamit ng China ng water cannons laban sa 2 barko ng Pilipinas habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas? West Philippine Sea, lumala ang tensyon sa South China Sea. West Philippine Sea, lumala ang tensyon sa South China Sea noong Martes nang salakayin ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga barkong Pilipino gamit ang mga water cannon habang nasa isang makataong misyon. Babala ba ito mula sa China? Ipinapakita ang kanilang dominasyon at kapangyarihan sa rehiyon. Maagang umaga, nakita ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, na BRP Datu Bangkao ang 4 na barko ng Chinese Coast Guard mga 35 nautical miles, 65 kilometers, mula sa Scarborough Shoal. Ang sumunod ay isang tensyonadong sagupaan, kung saan 8 beses na pinaputukan ng mga barko ng China ng mga water cannon ang barkong Pilipino, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga railings at kagamitan nito. Ang isang banggaan ay lalo pang nagdulot ng pinsala sa BRP Datu Bangkao. Ipinagtanggol ng Ministry ng Panlabas ng China ang kanilang mga aksyon, na sinasabing pumasok ang mga barkong Pilipino sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot at kailangan ng Coast Guard na kumilos upang paalisin sila. Nang ayunan din ng media ng China ang pananaw na ito, tinatawag ang mga aksyon na makatwiran at propesyonal. Sa kabila ng agresibong mga aksyon mula sa China, nagpatuloy ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR sa kanilang misyon na maghatid ng pagkain at gasolina sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Kinondena ng Philippine Coast Guard ang panliligalig at pinagtibay ang kanilang pangako na suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at protektahan ang kanilang mga karapatan sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidenteng ito sa panahon ng taunang balikatan military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, na higit pang binigyang diin ang kahalagahan ng rehiyon. Ipinahayag ng US Ambassador to the Philippines, Marikay Los Carlson, ang malakas na suporta para sa Pilipinas, na binibigyang diin ang pangangailangan na igalang ang kalayaan sa paglalayag at batas internasyonal. Bahagi ang sagupaang ito ng patuloy na mga pagtatalo sa Scarborough Shoal, isang mahalagang lugar na inaangkin ng parehong China at Pilipinas. Noong nakaraang Setyembre, naglagay ang China Coast Guard ng isang floating barrier sa shoal upang harangan ang pagpasok, na kalaunan ay inalis ng Philippine Coast Guard. Dagdag pa sa sitwasyon, plano ng isang grupong Pilipino, ang atin ito, na magpadala ng isang sibilyang convoy sa Scarborough Shoal sa kalagitnaan ng Mayo upang suportahan ang mga lokal na mangingisda at igiit ang soberanya ng Pilipinas. Mahigit sa 100 bangkang pangingisda ang inaasahang sasali, na magbabahagi ng mga suplay at maglalagay ng mga buoy na may mensaheng WPS, atin ito, ang West Philippine Sea, ay ating-ating.
Ang agresibong paggamit ng mga water cannon at ang estratehikong pagharang sa Scarborough Shoal ay nagpapakita ng determinasyon ng China na kontrolin ang South China Sea. Lumalaki ang posibilidad ng tunggalian habang tinutukaw ng mga aksyon ng China ang matinding tugon mula sa Pilipinas at mga kaalyado nito. Isang matinding babala mula sa Pangulo. Kamakailan ay nagbabala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang pagkamatay ng anumang Pilipino sa kamay ng ibang bansa sa South China Sea ay magiging malapit na sa isang akto ng digmaan. Sa kanyang pagsasalita sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, binigyang diin ni Marcos na anumang insidenteng tulad nito ay magdudulot ng malakas na tugon mula sa Pilipinas at mga kaalyado nito. Kung ang isang Pilipino ay pinatay sa pamamagitan ng sinasadyang aksyon, sa tingin ko ito ay napakalapit na sa tinutukoy natin bilang akto ng digmaan at kaya tutugon tayo ng naayon, sabi ni Marcos. Binigyang diin niya na ang mga kasunduan ng Pilipinas, kabilang ang Estados Unidos, ay may parehong pamantayan. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay tinitiyak na anumang atake sa mga puwersang Pilipino ay maaaring humantong sa suporta ng militar ng Amerika na nagpapataas ng panganib ng mga maritimong sagupaan. Ano ang dapat maging susunod na hakbang ng Pilipinas? Sa harap ng ganitong mga pang-aakit, kailangang maingat na isaalang-alang ng Pilipinas ang kanilang mga susunod na hakbang. Ang mga diplomatiko na channels ay dapat gamitin ng buo upang makalikom ng suporta mula sa internasyonal na komunidad at itampok ang agresibong asal ng China. Ang pagpapalakas ng mga alyansa, lalo na sa Estados Unidos at mga kalapit na bansa, ay mahalaga upang matiyak ang nagkakaisang harap. Dapat ipagpatuloy ng Pilipinas ang paggiit ng kanilang mga karapatan sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ, sa pamamagitan ng regular na mga patrol at mga makataong misyon na nagpapakita ng kanilang determinasyon. Dapat ituloy ang mga legal na paraan, tulad ng pagdadala ng issue sa mga internasyonal na korte, upang palakasin ang lehitimidad ng kanilang mga claim. Ano ang mayroon sa South China Sea? Bakit nag-aaway ang mga bansa dahil dito? Ang South China Sea, bahagi ng Pacific Ocean, ay inaangkin ng China, Vietnam, Pilipinas, Malaysia, at Brunei. Ito ay mayaman sa langis at natural gas, at may abalang shipping lanes na nagdadala ng 40% ng liquefied natural gas sa buong mundo at 1/4 ng pandaigdigang kalakalan. Nais ng China na kontrolin ito para sa mga yaman at mga ruta ng kalakalan, ngunit inaangkin din ng ibang mga bansa ang mga bahagi nito. Mayroon ding interes ang Estados Unidos dahil sa mga ruta ng kalakalan nito. Ang China ay nagtayo ng hukbong pandagat at mga base militar sa mga pinag-aagawang isla na nagdudulot ng mga alitan. Noong 2016 na, isang internasyonal na hukuman ang nagpasyang walang bisa ang mga pag-angkin ng China, pumapanig sa Pilipinas. Mahalagang maunawaan ang South China Sea dahil ang katatagan nito ay nakakaapekto sa buong mundo. Ano ang mayroon sa South China Sea? Ano ang mayroon sa South China Sea? Bakit nag-aaway ang mga bansa dahil dito? Gaano ito kahalaga? Ang South China Sea ay bahagi ng Pacific Ocean na matatagpuan sa timog ng China. Maraming bansa, kabilang ang China, Vietnam, Pilipinas, Malaysia, at Brunei, ang nag-aangkin ng mga bahagi ng dagat na ito. Kilala ito sa iba't ibang pangalan: South China Sea sa internasyonal, East Sea sa Vietnam, at West Philippine Sea sa Pilipinas. Ang South China Sea ay mayaman sa buhay dagat. Maraming isda ang matatagpuan dito dahil sa tubig na mayaman sa nutrients mula sa lupa at sa mga upwelling ng tubig. Malawakang pangingisda ang ginagawa dito at nagiging pangunahing pinagkukunan ng pagkain para sa Timog Silangang Asya. Kabilang sa mga karaniwang huli ay tuna, mackerel, croaker, anchovy, hipon, at mga shellfish. Karamihan sa mga ito ay kinokonsumo sa lokal. Nais ng China na kontrolin ang mga tubig na ito para sa kanilang mga yaman at mga ruta ng kalakalan, ngunit ang iba pang mga bansa ay nag-aangkin din ng mga bahagi nito. Ang Estados Unidos ay may mga ruta ng kalakalan sa lugar na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar, kaya kasali rin ito. Ang China ay nagtatayo ng kanilang hukbong pandagat at nagmamapa ng Nine Dash Line upang angkinin halos ang buong dagat, maging ang pagtatayo ng mga base militar sa mga pinag-aagawang isla. Ito ay nagdudulot ng mga alitan sa ibang mga bansa. Noong 2016 na, isang internasyonal na hukuman ang nagpasyang walang bisa ang mga pag-angkin ng China, pumapanig sa Pilipinas. Ngunit patuloy na iginigiit ng China ang kanilang mga pag-angkin na nagdudulot ng tensyon. Sa maraming bansang may matinding armas na kasali, may panganib ng labanan. Ngunit sa ngayon, ang alitan ay kadalasang nananatili sa ilalim ng radar.
Mahalagang maunawaan ang South China Sea dahil ang katatagan nito ay nakakaapekto sa buong mundo. Ano ang susunod na mangyayari sa mahalagang at pinagtatalunang rehiyong ito? Paano maaayos ng mga bansang ito ang kanilang mga pagkakaiba? Ang hinaharap ng mahalagang dagat na ito ay dapat bantayan ng lahat. Nakakatakot na pagdami ng Chinese warships sa West Philippine Sea. Bakit nga ba dumadami ang mga Chinese warships sa West Philippine Sea? Kinumpirma ng Philippine Navy ang mabilis na pagdami ng mga Chinese warships sa West Philippine Sea. Mula Hunyo, 400 bawas 10, umabot na sa 146 Chinese vessels ang namataan. Kasama rito ang 108 Chinese Maritime Militia vessels, 22 People's Liberation Army Navy vessels, at 16 na China Coast Guard vessels. Nadagdagan ito ng 21 vessels mula noong nakaraang linggo. Ang security analyst na si Ray Powell ay nagbabala na may 30 Chinese Maritime Militia vessels sa Rosulo Iroquois Reef, base sa satellite images. Ano ang dapat gawin ng Pilipinas sa harap ng lumalalang presensya ng China sa ating karagatan? Conflict ng China at Taiwan. Pagsisimula ba ng labanan? Maaari bang maging simula ng mas malaki pang laban ang pinakahuling larong digma ng China malapit sa Taiwan? Noong Mayo 2024, pinalibutan ng militar ng China ang Taiwan ng mga barko at eroplano. Pinapakita na maaari nilang mabilis na headlock ang isla, nagbabanta sa ekonomiya at kaligtasan nito. Sinabi ni Tom Sugar, isang dating opisyal ng US Navy, na handa ang pwersa ng China para sa mga ganitong kilos. Binalaan din ng US Department of Defense ang putet. Nakita ni Adam Samuel Paparo ang mga pagsasanay na ito, at iniisip niyang mukha itong pagsasanay para sa tunay na aksyon militar. Ngunit ano ang gagawin ng US kung talagang subukan ng China ang kasangkot? Hindi ito malinaw. Ang US World Command ng China noong Mayo ay nagpakita na handa silang maglunsad ng joint combat, nangangahulugan mas malaking pressure militar sa paligid ng Taiwan. Tinatawag ito ng mga eksperto na isang boiling frog na estratehiya. Ang patuloy na agresyon ng China ay maaaring gawing hindi kapansin-pansin ang biglaang bloke. Sinasabi ng mga think tanks na mahina ang Taiwan hindi lamang sa pananakop kundi pati na rin sa ekonomiya at pressure militar. Isang ulat mula sa American Enterprise Institute at sa Institute for the Study of War ang nagsasabing maaaring masyadong nakatuon ang US. Paano tutugon ang mundo sa lumalaking agresyon ng China? Kaya bang kayanin ng Taiwan ang tumitindig na siya? Ito ba ay simula lamang ng mas malaking labanan? Magagawa bang tulungan ng US ang Taiwan sa tamang oras? Magiging sanhi ba ito ng isang ganap na digmaan? Mapapanatili ba natin ang kapayapaan sa banta ng digmaan? Habang tumataas ang tensyon, tila hindi sigurado ang posibilidad na mapanatili ang kapayapaan. Mangyaring samahan kami sa pagdarasal para sa kapayapaan sa buong mundo at para sa mga lider na makahanap ng mapayapang solusyon. Ang aming sama-samang pag-asa ay manaig ang diplomasya at karunungan upang matiyak ang katatagan at kaligtasan para sa lahat. Ang mga war games ba ng China malapit sa Taiwan ay senyales ng alitan? Ang mapayapang inaugurasyon ni Pangulong Lai Ching-te ay kabaliktaran ng agresibong kilos ng China. Binalaan ni dating US Navy Officer Tom Sugar at ng US Department of Defense na handa na ang huli ng China para dito. Sa tingin ni Adam Samuel Paparo, mukhang practice para sa tunay na aksyong militar ang mga ehersisyong ito. Ang lumalaking agresyon ng China ay maaaring gawing hindi pansin ang biglaang blockade. Ang drill na Joint Sword ng China ay nagpapakita ng kanilang kahandaan para sa pinagsamang labanan na nagpapataas ng pressure militar sa Taiwan. Tinatawag ng mga eksperto itong boiling frog strategy. Ang lumalaking agresyon ng China ay maaaring gawing hindi pansin ang biglaang blockade. Habang tumataas ang tensyon, tila hindi tiyak ang kapayapaan. Ipagdasal natin na magtagumpay ang diplomasya at karunungan upang masiguro ang katatagan at kaligtasan. Babala ba ito para sa Pilipinas? West Philippine Sea, lumala ang tensyon sa South China Sea nang salakayin ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga barkong Pilipino gamit ang mga water cannon habang nasa isang makataong misyon. Ano ang gusto ng China? Ipinapakita ba nito ang kanilang kapangyarihan? Ang barko ng BFAR na BRP Datu Bangkao ay nakakita ng 4 na barko ng China malapit sa Scarborough Shoal at 8 beses na tinamaan na nagdulot ng pinsala sa mga railings at kagamitan nito. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga barkong Pilipino sa pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ipinahayag ng China na ang mga barkong Pilipino ay pumasok sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot, habang sinuportahan ng Estados Unidos ang Pilipinas na binibigyang diin ang batas internasyonal.
Ang insidenteng ito, na nangyari sa panahon ng mga ehersisyong militar ng US, babala ba ito para sa Pilipinas? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsalita na tungkol sa water cannon ng China. Posible bang palalain ng Pilipinas ang depensa nito laban sa agresyon ng China? Tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahing armadahan ang mga barko ng Philippine Coast Guard ng water cannons upang labanan ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Iminungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang estratehiyang ito matapos paulit-ulit na targetin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas gamit ang water cannons. Mariing tinanggihan ni Marcos ang ideya na nagsasabing wala tayong intensyon na umatake sa sinuman gamit ang water cannons o anumang kagamitang nakakasakit. Ang huling bagay na gusto natin ay palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinundan ng internasyonal na kritisismo ang paggamit ng China ng water cannons laban sa dalawang barko ng Pilipinas habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas? West Philippine Sea, lumala ang tensyon sa South China Sea. West Philippine Sea, lumala ang tensyon sa South China Sea noong Martes nang salakayin ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga barkong Pilipino gamit ang mga water cannon habang nasa isang makataong misyon. Babala ba ito mula sa China? Ipinapakita ang kanilang dominasyon at kapangyarihan sa rehiyon. Maagang umaga, nakita ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, na BRP Datu Bangkaw ang apat na barko ng Chinese Coast Guard mga 35 nautical miles, 65 kilometers, mula sa Scarborough Shoal. Ang sumunod ay isang tensyonadong sagupaan, kung saan 8 beses na pinaputukan ng mga barko ng China ng mga water cannon ang barkong Pilipino, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga railings at kagamitan nito. Ang isang banggaan ay lalo pang nagdulot ng pinsala sa BRP Datu Bangkaw. Ipinagtanggol ng Ministry ng Panlabas ng China ang kanilang mga aksyon, na sinasabing pumasok ang mga barkong Pilipino sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot at kailangan ng Coast Guard na kumilos upang paalisin sila. Nang ayunan din ng media ng China ang pananaw na ito, tinatawag ang mga aksyon na makatwiran at propesyonal. Sa kabila ng agresibong mga aksyon mula sa China, nagpatuloy ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR sa kanilang misyon na maghatid ng pagkain at gasolina sa mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal. Kinondena ng Philippine Coast Guard ang panliligalig at pinagtibay ang kanilang pangako na suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at protektahan ang kanilang mga karapatan sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidenteng ito sa panahon ng taunang balikatan military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, na higit pang binigyang diin ang kahalagahan ng rehiyon. Ipinahayag ng US Ambassador to the Philippines, Marikay Los Carlson, ang malakas na suporta para sa Pilipinas, na binibigyang diin ang pangangailangan na igalang ang kalayaan sa paglalayag at batas internasyonal. Bahagi ang sagupaang ito ng patuloy na mga pagtatalo sa Scarborough Shoal, isang mahalagang lugar na inaangkin ng parehong China at Pilipinas. Noong nakaraang Setyembre, naglagay ang China Coast Guard ng isang floating barrier sa shoal upang harangan ang pagpasok, na kalaunan ay inalis ng Philippine Coast Guard. Dagdag pa sa sitwasyon, plano ng isang grupong Pilipino, ang atin ito, na magpadala ng isang sibilyang convoy sa Scarborough Shoal sa kalagitnaan ng Mayo upang suportahan ang mga lokal na mangingisda at igiit ang soberanya ng Pilipinas. Mahigit sa 100 bangkang pangingisda ang inaasahang sasali, na magbabahagi ng mga supply at maglalagay ng mga buoy na may mensaheng WPS, atin ito, ang West Philippine Sea, ay ating-ating. Ang agresibong paggamit ng mga water cannon at ang estratehikong pagharang sa Scarborough Shoal ay nagpapakita ng determinasyon ng China na kontrolin ang South China Sea. Lumalaki ang posibilidad ng tunggalian habang pinupukaw ng mga aksyon ng China ang matinding tugon mula sa Pilipinas at mga kaalyado nito. Isang matinding babala mula sa Pangulo. Kamakailan ay nagbabala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang pagkamatay ng anumang Pilipino sa kamay ng ibang bansa sa South China Sea ay magiging malapit na sa isang akto ng digmaan. Sa kanyang pagsasalita sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, binigyang diin ni Marcos na anumang insidenteng tulad nito ay magdudulot ng malakas na tugon mula sa Pilipinas at mga kaalyado nito. Kung ang isang Pilipino ay pinatay sa pamamagitan ng sinasadyang aksyon, sa tingin ko ito ay napakalapit na sa tinutukoy natin bilang akto ng digmaan at kaya tutugon tayo ng naayon, sabi ni Marcos. Binigyang diin niya na ang mga kasunduan ng Pilipinas, kabilang ang Estados Unidos, ay may parehong pamantayan. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos
ay tinitiyak na anumang atake sa mga puwersang Pilipino ay maaaring humantong sa suporta ng militar ng Amerika na nagpapataas ng panganib ng mga maritimong sagupaan. Ano ang dapat maging susunod na hakbang ng Pilipinas? Sa harap ng ganitong mga pang-aakit, kailangang maingat na isaalang-alang ng Pilipinas ang kanilang mga susunod na hakbang. Ang mga diplomatiko na channels ay dapat gamitin ng buo upang makalikom ng suporta mula sa internasyonal na komunidad at itampok ang agresibong asal ng China. Ang pagpapalakas ng mga alyansa, lalo na sa Estados Unidos at mga kalapit na bansa, ay mahalaga upang matiyak ang nagkakaisang harap. Dapat ipagpatuloy ng Pilipinas ang pag-iit ng kanilang mga karapatan sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ, sa pamamagitan ng regular na mga patrol at mga makataong misyon na nagpapakita ng kanilang determinasyon. Dapat ituloy ang mga legal na paraan, tulad ng pagdadala ng issue sa mga internasyonal na korte, upang palakasin ang lehitimidad ng kanilang mga claim. Rebolusyong pang-ekonomiya ni Deng, pagbubukas ng mga pintuan. Anong mga mahalagang reforma ang ipinakilala ni Deng Xiaoping noong 1978 na nagbago sa China tungo sa pagiging isang makapangyarihang ekonomiya na nagtataas ng milyon-milyong tao mula sa kahirapan? Ang Open Door Policy ni Deng ay nagpalaya sa mga puwersa ng merkado, nagtatag ng mga espesyal na ekonomikong zona, at tinanggap ang mga dayuhang pamumuhunan. Ang hakbang na ito ay nagpasimula ng mabilis na industrialisasyon at urbanisasyon na nagbago sa China tungo sa pagiging factory of the world at nagtulak sa pag-angat nito bilang isang makapangyarihang ekonomiya sa mundo. Paano hinubog ng mga reformang pang-ekonomiya ni Deng ang entablado para sa pag-usbong ng China bilang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya? Matibay na kamay ni Xi Jinping, pagpapalakas ng China. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping mula noong 2013, paano pinalawak ng China ang impluwensya nito sa buong mundo sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng Belt and Road Initiative, BRI, at mapanlinlang na diplomasya? Sa pamamagitan ng pagsentralisa ng otoridad sa ilalim ng bandila ng Chinese Dream, pinamunuan ni Xi ang malawakang reforma sa teknolohiya, modernisasyon ng militar, at pandaigdigang diplomasya na naglalayong patatagin ang posisyon ng China bilang isang pandaigdigang leader. Ano ang mga implikasyon ng sentralisadong estilo ng pamumuno ni Xi sa mga patakarang pambansa at pandaigdigang ugnayan ng China? Higanteng ekonomiya, ang pabrika ng mundo. Paano binago ng pag-angat ng China bilang pabrika ng mundo ang dinamika ng pandaigdigang kalakalan at pinosisyon ito bilang higante sa pagmamanupaktura? Mula sa elektronika hanggang sa tela at sasakyan, ang kahusayan ng China sa pagmamanupaktura ay nangingibabaw sa pandaigdigang merkado, nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa kahusayan at saklaw habang naapektuhan ang mga pandaigdigang supply chain. Ang pagkakaroon ng masaganang at medyo murang paggawa ay naging pangunahing puwersa sa likod ng kakayahan ng China sa pagmamanupaktura na nagpapahintulot dito na makagawa ng iba't ibang produkto sa mapagkumpetensyang presyo. Anong mga hamon ang kinakaharap ng China sa pagpapanatili ng dominasyon nito sa pagmamanupaktura sa gitna ng pandaigdigang kompetisyon at tumataas na halaga ng paggawa? Trailblazer sa teknolohiya, pamumuno sa pag-angat. Anong mga teknolohikal na pag-unlad ang naghatid sa China upang manguna sa mahahalagang larangan tulad ng 5G, artificial intelligence, at renewable energy? Ang mga inisyatibang pinangungunahan ng Estado at mga inobasyon mula sa pribadong sektor ay nagsanib upang ilagay ang China sa unahan ng ika-4 na rebolusyong industriyal na humuhubog sa mga pandaigdigang pamantayan ng teknolohiya at digital na infrastruktura. Paano ginagamit ng China ang mga teknolohikal na pag-unlad nito upang palakasin ang paglago ng ekonomiya at pandaigdigang impluwensya sa digital na panahon? Lakas militar, isang tumataas na higante. Paano nabago ng ambisyosong modernisasyon ng militar ng China ang mga puwersa nito sa pagiging makapangyarihang presensya sa rehiyon ng Asia-Pacific? Ang mga pag-unlad sa kakayahang pandagat, cyber warfare, at eksplorasyon sa kalawakan ay nagpapakita ng dedikasyon ng China sa pagtindig sa mga pambansang interes at teritorial na pag-aangkin, partikular sa South China Sea. Ang mga gastusing militar ng China ay pumapangalawa sa buong mundo, na nakatuon sa pagpapahusay ng kakayahang depensibo at opensibo, kabilang ang mga aircraft carrier, ballistic missiles, at kakayahan sa cyber warfare, na humahamon sa tradisyonal na dominasyon ng Estados Unidos sa rehiyon.
Ano ang mga geopolitikal na implikasyon ng pagpapaunlad ng militar ng China para sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang ugnayan? Kolonisasyon at mga isyong makatao, sa gitna ng pag-angat ng ekonomiya at militar, paano tinutugunan ng China ang mga kritisismo sa lumalawak na impluwensya nito at potensyal na mga ambisyong neokolonyal sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng Belt and Road Initiative, BRI? Inaakusahan ng mga kritiko na ang malalaking pamumuhunan ng China sa infrastruktura sa mga umuunlad na bansa ay maaaring magdulot ng pag-asa sa utang at geopolitikal na leverage na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa soberanya at pagpapanatiling ekonomiko sa mga bansang kasosyo. Bukod dito, ang China ay humaharap sa mga batikos kaugnay sa paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang mga alegasyon ng pang-aapi ng kultura sa Xinjiang at mga pagsupil sa pagtutol sa Hong Kong na nagdudulot ng pandaigdigang pagkondena at panawagan para sa pananagutan. Paano binabalans ng China ang mga pandaigdigang ambisyon nito sa mga inaasahan ng mundo kaugnay sa karapatang pantao at soberanya? Mga hamong pangkapaligiran at pagpapanatili. Sa kabila ng pag-unlad ng ekonomiya, paano hinaharap ng China ang mga hamong pangkapaligiran at ang pangako nito para sa carbon neutrality pagsapit ng 2060? Ang polusyon ay nananatiling malaking issue, na madalas na nararanasan ng mga lungsod sa China ang mataas na antas ng polusyon sa hangin. Mahigpit na regulasyon sa kapaligiran at pamumuhunan sa mga birding teknolohiya ang naglalayong balansehin ang paglago ng ekonomiya at pagpapanatili, subalit ang pagpapatupad at pagpapatibay ng mga ito ay nananatiling kritikal na hamon. Paano hinaharap ng China ang mga masalimuot na pagsasalungatan sa pagitan ng pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran? Ang Taiwan Strait, isang puok ng panganib. Bakit mahalaga ang Taiwan para sa China, at paano nakakaapekto ang tindig nito sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang diplomasya? Ang pahayag ng Beijing ng prinsipyo ng One China at mga manweberong militar sa paligid ng Taiwan ay nagpapataas ng tensyon, sinusubok ang pandaigdigang paninindigan at katatagan ng rehiyon sa Silangang Asya. Paano maaaring hubugin ng isyu ng Taiwan ang hinaharap na ugnayan ng China sa Estados Unidos at iba pang mga kapangyarihan sa rehiyon? Pinakamahusay sa bawat larangan, mula sa palakasan hanggang sa ekonomiya, teknolohiya, hanggang sa lakas militar, ang China ay nangingibabaw sa iba't ibang larangan, humuhubog ng mga pandaigdigang uso at hinahamon ang mga nakatatag na pamantayan. Habang ito ay naglalayag sa mga reformang pambansa at pandaigdigang ugnayan, ang landas ng China bilang isang global na lider ay patuloy na magbabago sa pandaigdigang pamamahala, ekonomiya, na nakakaimpluwensya sa hinaharap ng pandaigdigang ugnayan sa ika-21 siglo. Paano mababago ng lumalaking impluwensya ng China ang pandaigdigang dinamika sa mga darating na dekada? Mga pagdama at hinaharap na ambisyon, interpretasyon ng media, at pagpapalawak, makatwiran ba ang paghubog ng pandaigdigang imahe ng China batay sa mga salaysay ng media, at paano ito nakakaapekto sa pandaigdigang pagtingin sa mga ambisyon nito? Habang pinalalawak ng China ang kanyang ekonomiya, teknolohiya, at lakas militar, ano ang mga pangmatagalang estratehikong layunin nito at paano maaaring makaapekto ang mga ambisyong ito sa pandaigdigang geopolitika? Mayroon bang mga maling akala tungkol sa mga intensyon at aspirasyon ng China, at paano balak ng China na harapin ang pandaigdigang pagsusuri habang itinutuloy ang mga pambansang interes nito sa pandaigdigang entablado? Ano ang mayroon sa South China Sea? Ano ang mayroon sa South China Sea? Bakit nag-aaway ang mga bansa dahil dito? Gaano ito kahalaga? Ang South China Sea ay bahagi ng Pacific Ocean na matatagpuan sa timog ng China. Maraming bansa, kabilang ang China, Vietnam, Pilipinas, Malaysia, at Brunei, ang nag-aangkin ng mga bahagi ng dagat na ito. Kilala ito sa iba't ibang pangalan: South China Sea sa international, East Sea sa Vietnam, at West Philippine Sea sa Pilipinas. Ang South China Sea ay mayaman sa buhay dagat. Maraming isda ang matatagpuan dito dahil sa tubig na mayaman sa nutrients mula sa lupa at sa mga upwelling ng tubig. Malawakang pangingisda ang ginagawa dito at nagiging pangunahing pinagkukunan ng pagkain para sa Timog Silangang Asya. Kabilang sa mga karaniwang huli ay tuna, mackerel, croaker,
anchovy, hipon, at mga shellfish. Karamihan sa mga ito ay kinokonsumo sa lokal. Nais ng China na kontrolin ang mga tubig na ito para sa kanilang mga yaman at mga ruta ng kalakalan, ngunit ang iba pang mga bansa ay nag-aangkin din ng mga bahagi nito. Ang Estados Unidos ay may mga ruta ng kalakalan sa lugar na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar, kaya kasali rin ito. Ang China ay nagtatayo ng kanilang hukbong pandagat at nagmamapa ng Nine Dash Line upang angkinin halos ang buong dagat, maging ang pagtatayo ng mga base militar sa mga pinag-aagawang isla. Ito ay nagdudulot ng mga alitan sa ibang mga bansa. Noong 2016 na, isang internasyonal na hukuman ang nagpasyang walang bisa ang mga pag-angkin ng China, pumapanig sa Pilipinas. Ngunit patuloy na iginigiit ng China ang kanilang mga pag-angkin, na nagdudulot ng tensyon. Sa maraming bansang may matinding armas na kasali, may panganib ng labanan, ngunit sa ngayon, ang alitan ay kadalasang nananatili sa ilalim ng radar. Mahalagang maunawaan ang South China Sea dahil ang katatagan nito ay nakakaapekto sa buong mundo. Ano ang susunod na mangyayari sa mahalagang at pinagtatalunang rehiyong ito? Paano maaayos ng mga bansang ito ang kanilang mga pagkakaiba? Ang hinaharap ng mahalagang dagat na ito ay dapat bantayan ng lahat. Nakakatakot na pagdami ng Chinese warships sa West Philippine Sea. Bakit nga ba dumadami ang mga Chinese warships sa West Philippine Sea? Kinumpirma ng Philippine Navy ang mabilis na pagdami ng mga Chinese warships sa West Philippine Sea. Mula Hunyo, 400 bawas 10, umabot na sa 146 Chinese vessels ang namataan. Kasama rito ang 108 Chinese Maritime Militia vessels, 22 People's Liberation Army Navy vessels, at 16 na China Coast Guard vessels. Nadagdagan ito ng 21 vessels mula noong nakaraang linggo. Ang security analyst na si Ray Powell ay nagbabala na may 30 Chinese Maritime Militia vessels sa Rosulo Iroquois Reef, base sa satellite images. Ano ang dapat gawin ng Pilipinas sa harap ng lumalalang presensya ng China sa ating karagatan? Conflict ng China at Taiwan. Pagsisimula ba ng labanan? Maaari bang maging simula ng mas malaki pang laban ang pinakahuling larong digma ng China malapit sa Taiwan? Noong Mayo 2024, pinalibutan ng militar ng China ang Taiwan ng mga barko at eroplano, pinapakita na maaari nilang mabilis na headlock ang isla, nagbabanta sa ekonomiya at kaligtasan nito. Sinabi ni Tom Sugar, isang dating opisyal ng US Navy, na handa ang pwersa ng China para sa mga ganitong kilos. Binalaan din ng US Department of Defense ang putet. Nakita ni Adam Samuel Paparo ang mga pagsasanay na ito, at iniisip niyang mukha itong pagsasanay para sa tunay na aksyon militar. Ngunit ano ang gagawin ng US kung talagang subukan ng China ang sakwa? Hindi ito malinaw. Ang Joint Sport Command ng China, Mayo ay nagpakita na handa silang mag-iusad ng joint combat, nangangahulugang mas malaking pressure militar sa paligid ng Taiwan. Tinatawag ito ng mga eksperto na isang boiling frog na strategiya. Ang patuloy na agresyon ng China ay maaaring gawing hindi kapansin-pansin ang biglaang blockade. Sinasabi ng mga think tanks na mahina ang Taiwan hindi lamang sa pananakop kundi pati na rin sa ekonomiya at pressure militar. Isang ulat mula sa American Enterprise Institute at sa Institute for the Study of War ang nagsasabing maaaring masyadong nakatuon ang US. Paano tutugon ang mundo sa lumalaking agresyon ng China? Kaya bang kayanin ng Taiwan ang tumitinding presyon? Ito ba ay simula lamang ng mas malaking labanan? Magagawa bang tulungan ng US ang Taiwan sa tamang oras? Magiging sanhi ba ito ng isang ganap na digmaan? Mapapanatili ba natin ang kapayapaan sa banta ng digmaan? Habang tumataas ang tensyon, tila hindi sigurado ang posibilidad na mapanatili ang kapayapaan. Mangyaring samahan kami sa pagdarasal para sa kapayapaan sa buong mundo at para sa mga lider na makahanap ng mapayapang solusyon. Ang aming sama-samang pag-asa ay manaig ang diplomasya at karunungan upang matiyak ang katatagan at kaligtasan para sa lahat. Ang mga war games ba ng China malapit sa Taiwan ay senyales ng alitan? Ang mapayapang inaugurasyon ni Pangulong Lai Ching-te ay kabaliktaran ng agresibong kilos ng China. Binalaan ni dating US Navy Officer Tom Sugar at ng US Department of Defense na handa na ang tingin ng China para dito. Sa tingin ni Adam Samuel Paparo, mukhang practice para sa tunay na aksyong militar ang mga ehersisyong ito. Ang lumalaking agresyon ng China ay maaaring gawing hindi pansin ang biglaang blockade. Ang drill na Joint Sword ng China ay nagpapakita ng kanilang kahandaan para sa pinagsamang labanan na nagpapataas ng pressure militar sa Taiwan. Tinatawag ng mga eksperto itong boiling frog strategy. Ang lumalaking agresyon ng China ay maaaring gawing hindi pansin ang biglaang blockade. Habang tumataas ang tensyon, tila hindi tiyak
Ipagdasal natin na magtagumpay ang diplomasya at karunungan upang masiguro ang katatagan at kaligtasan. Babala ba ito para sa Pilipinas? West Philippine Sea, lumala ang tensyon sa South China Sea nang salakayin ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga barkong Pilipino gamit ang mga water cannon habang nasa isang makataong misyon. Ano ang gusto ng China? Ipinapakita ba nito ang kanilang kapangyarihan? Ang barko ng BFAR na BRP Datu Bangkao ay nakakita ng 4 na barko ng China malapit sa Scarborough Shoal at 8 beses na tinamaan na nagdulot ng pinsala sa mga railings at kagamitan nito. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga barkong Pilipino sa pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ipinahayag ng China na ang mga barkong Pilipino ay pumasok sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot, habang sinuportahan ng Estados Unidos ang Pilipinas na binibigyang diin ang batas internasyonal. Ang insidenteng ito, na nangyari sa panahon ng mga ehersisyong militar ng US, babala ba ito para sa Pilipinas? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsalita na tungkol sa water cannon ng China. Posible bang palalain ng Pilipinas ang depensa nito laban sa agresyon ng China? Tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mungkahing armadahan ang mga barko ng Philippine Coast Guard ng water cannons upang labanan ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Iminungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang estratehiyang ito matapos paulit-ulit na targetin ng Beijing ang mga barko ng Pilipinas gamit ang water cannons. Mariing tinanggihan ni Marcos ang ideya na nagsasabing wala tayong intensyon na umatake sa sinuman gamit ang water cannons o anumang kagamitang nakakasakit. Ang huling bagay na gusto natin ay palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinundan ng internasyonal na kritisismo ang paggamit ng China ng water cannons laban sa 2 barko ng Pilipinas habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas? Gaano kalakas ang China? Paano nagbago ang China mula sa bansang nakaranas ng daan-daang taon ng pananakop ng ibang mga bansa tungo sa pagiging makapangyarihang puwersa sa kasalukuyang mundo? Sa malaking populasyon, malawak na lupain, at lumalagong ekonomiya, ang China ngayon ay hindi lamang lider sa paggawa ng mga bagay at teknolohiya kundi pati na rin sa pandaigdigang politika. Ngunit habang lumalakas ang China, nababahala ba ang ibang mga bansa sa mga intensyon nito at kung paano nito gagamitin ang kapangyarihan? Ang pagsusuri sa paglalakbay ng China mula sa kasaysayan ng pang-aapi tungo sa pagiging global na lider ay makakatulong upang maunawaan ang papel nito sa mundo ngayon at kung paano ito tinitingnan ng iba't ibang bansa. Isang madilim na nakaraan, ang siglo ng pagkaaba. Paano hinubog ng traumatikong karanasan ng China noong siglo ng pagkaaba ang walang humpay na pagsusumikap nito sa modernisasyon at pandaigdigang impluwensya? Noong ika-19 na siglo, sinamantala ng mga kanluraning kapangyarihan at hapon ang mga panloob na kaguluhan at kahinaan ng China upang ipataw ang mga di-pantay na kasunduan, pag-agaw ng teritoryo, at pagsasamantalang pang-ekonomiya. Ang panahong ito ay nag-iwan ng malalim na peklat sa pag-iisip ng mga Tsino na nagpasiklab ng matinding nasyonalistikong pagnanasa na ibalik ang dignidad at soberanya ng China. Paano hinikayat ng mga historikal na kawalang katarungan na ito ang mga pagsusumikap ng China na muling makuha ang pandaigdigang katayuan nito? Revolusyon at muling pagbangon, ang bisyon ni Mao. Ano ang nagbigay inspirasyon sa revolusyonaryong sigasig ni Mao Zedong, at paano binago ng kanyang mga radikal na reforma ang lipunan at pandaigdigang katayuan ng China sa kalagitnaan ng ika-20 siglo? Noong 1949, pinagkaisa ni Mao ang China matapos ang mga dekada ng digmaang sibil at pananakop ng dayuhan. Ang Great Leap Forward at Cultural Revolution ay naglayong buwagin ang mga labi ng feudalismo at bigyan ng kapangyarihan ang mga magsasaka, sa kabila ng pagdulot ng kaguluhang pang-ekonomiya at panlipunan. Paano pinagtibay ng bisyon ni Mao para sa rebolusyong sosyalista ang landas para sa transformasyon ng China tungo sa isang modernong estado-nasyon? Rebolusyong pang-ekonomiya ni Deng, pagbubukas ng mga pintuan. Anong mga mahalagang reforma ang ipinakilala ni Deng Xiaoping noong 1978 na nagbago sa China tungo sa pagiging isang makapangyarihang ekonomiya na nagtataas ng milyon-milyong tao mula sa kahirapan? Ang Open Door Policy ni Deng ay nagpalaya sa mga puwersa ng merkado, nagtatag ng mga espesyal na ekonomikong zona, at tinanggap ang mga dayuhang pamumuhunan. Ang hakbang na ito ay nagpasimula ng mabilis na industrialisasyon at urbanisasyon na nagbago sa China tungo sa pagiging factory of the world
at nagtulak sa pag-angat nito bilang isang makapangyarihang ekonomiya sa mundo. Paano hinubog ng mga reformang pang-ekonomiya ni Deng ang entablado para sa pag-usbong ng China bilang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya? Matibay na kamay ni Xi Jinping, pagpapalakas ng China. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping mula noong 2013, paano pinalawak ng China ang impluwensya nito sa buong mundo sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng Belt and Road Initiative, BRI, at mapanlinlang na diplomasya. Sa pamamagitan ng pagsentralisa ng otoridad sa ilalim ng bandila ng Chinese Dream, pinamunuan ni Xi ang malawakang reforma sa teknolohiya, modernisasyon ng militar, at pandaigdigang diplomasya na naglalayong patatagin ang posisyon ng China bilang isang pandaigdigang leader. Ano ang mga implikasyon ng sentralisadong estilo ng pamumuno ni Xi sa mga patakarang pambansa at pandaigdigang ugnayan ng China? Higanteng ekonomiya, ang pabrika ng mundo. Paano binago ng pag-angat ng China bilang pabrika ng mundo ang dinamika ng pandaigdigang kalakalan at pinosisyon ito bilang higante sa pagmamanupaktura? Mula sa elektronika hanggang sa tela at sasakyan, ang kahusayan ng China sa pagmamanupaktura ay nangingibabaw sa pandaigdigang merkado, nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa kahusayan at saklaw habang naapektuhan ang mga pandaigdigang supply chain. Ang pagkakaroon ng masaganang at medyo murang paggawa ay naging pangunahing puwersa sa likod ng kakayahan ng China sa pagmamanupaktura na nagpapahintulot dito na makagawa ng iba't ibang produkto sa mapagkumpetensyang presyo. Anong mga hamon ang kinakaharap ng China sa pagpapanatili ng dominasyon nito sa pagmamanupaktura sa gitna ng pandaigdigang kompetisyon at tumataas na halaga ng paggawa? Trailblazer sa teknolohiya, pamumuno sa pag-angat. Anong mga teknolohikal na pag-unlad ang naghatid sa China upang manguna sa mahahalagang larangan tulad ng 5G, artificial intelligence, at renewable energy? Ang mga inisyatibang pinangungunahan ng Estado at mga inobasyon mula sa pribadong sektor ay nagsanib upang ilagay ang China sa unahan ng ika-4 na rebolusyong industriyal na humuhubog sa mga pandaigdigang pamantayan ng teknolohiya at digital na infrastruktura. Paano ginagamit ng China ang mga teknolohikal na pag-unlad nito upang palakasin ang paglago ng ekonomiya at pandaigdigang impluwensya sa digital na panahon? Lakas militar, isang tumataas na higante. Paano nabago ng ambisyosong modernisasyon ng militar ng China ang mga puwersa nito sa pagiging makapangyarihang presensya sa rehiyon ng Asia-Pacific? Ang mga pag-unlad sa kakayahang pandagat, cyber warfare, at eksplorasyon sa kalawakan ay nagpapakita ng dedikasyon ng China sa pagtindig sa mga pambansang interes at teritorial na pag-aangkin, partikular sa South China Sea. Ang mga gastusing militar ng China ay pumapangalawa sa buong mundo, na nakatuon sa pagpapahusay ng kakayahang depensibo at opensibo, kabilang ang mga aircraft carrier, ballistic missiles, at kakayahan sa cyber warfare, na humahamon sa tradisyonal na dominasyon ng Estados Unidos sa rehiyon. Ano ang mga geopolitikal na implikasyon ng pagpapaunlad ng militar ng China para sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang ugnayan? Kolonisasyon at mga isyong makatao, sa gitna ng pag-angat ng ekonomiya at militar. Paano tinutugunan ng China ang mga kritisismo sa lumalawak na impluwensya nito at potensyal na mga ambisyong neokolonyal sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng Belt and Road Initiative, BRI? Inaakusahan ng mga kritiko na ang malalaking pamumuhunan ng China sa infrastruktura sa mga umuunlad na bansa ay maaaring magdulot ng pag-asa sa utang at geopolitikal na leverage na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa soberanya at pagpapanatiling ekonomiko sa mga bansang kasosyo. Bukod dito, ang China ay humaharap sa mga batikos kaugnay sa paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang mga alegasyon ng pang-aapi ng kultura sa Xinjiang at mga pagsupil sa pagtutol sa Hong Kong na nagdudulot ng pandaigdigang pagkondena at panawagan para sa pananagutan. Paano binabalans ng China ang mga pandaigdigang ambisyon nito sa mga inaasahan ng mundo kaugnay sa karapatang pantao at soberanya? Mga hamong pangkapaligiran at pagpapanatili. Sa kabila ng pag-unlad ng ekonomiya, paano hinaharap ng China ang mga hamong pangkapaligiran at ang pangako nito para sa carbon neutrality pagsapit ng 2060? Ang polusyon ay nananatiling malaking issue, na madalas na nararanasan ng mga lungsod sa China ang mataas na antas ng polusyon sa hangin. Mahigpit na regulasyon sa kapaligiran at pamumuhunan sa mga birding teknolohiya ang naglalayong balansehin ang paglago ng ekonomiya
at pagpapanatili, subalit ang pagpapatupad at pagpapatibay ng mga ito ay nananatiling kritikal na hamon. Paano hinaharap ng China ang mga masalimuot na pagsasalungatan sa pagitan ng pag-unlad ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran? Ang Taiwan Strait, isang puok ng panganib. Bakit mahalaga ang Taiwan para sa China? At paano nakakaapekto ang tindig nito sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang diplomasya? Ang pahayag ng Beijing ng prinsipyo ng One China at mga manweberong militar sa paligid ng Taiwan ay nagpapataas ng tensyon, sinusubok ang pandaigdigang paninindigan at katatagan ng rehiyon sa Silangang Asya. Paano maaaring hubugin ng isyu ng Taiwan ang hinaharap na ugnayan ng China sa Estados Unidos at iba pang mga kapangyarihan sa rehiyon? Pinakamahusay sa bawat larangan, mula sa palakasan hanggang sa ekonomiya, teknolohiya, hanggang sa lakas militar, ang China ay nangingibabaw sa iba't ibang larangan, humuhubog ng mga pandaigdigang uso at hinahamon ang mga nakatatag na pamantayan. Habang ito ay naglalayag sa mga reformang pambansa at pandaigdigang ugnayan, ang landas ng China bilang isang global na lider ay patuloy na magbabago sa pandaigdigang pamamahala, ekonomiya, na nakakaimpluwensya sa hinaharap ng pandaigdigang ugnayan sa ika-21 siglo. Paano mababago ng lumalaking impluwensya ng China ang pandaigdigang dinamika sa mga darating na dekada? Mga pagdama at hinaharap na ambisyon, interpretasyon ng media, at pagpapalawak, makatuwiran ba ang paghubog ng pandaigdigang imahe ng China batay sa mga salaysay ng media, at paano ito nakakaapekto sa pandaigdigang pagtingin sa mga ambisyon nito? Habang pinalalawak ng China ang kanyang ekonomiya, teknolohiya, at lakas militar, ano ang mga pangmatagalang estratehikong layunin nito at paano maaaring makaapekto ang mga ambisyong ito sa pandaigdigang geopolitika? Mayroon bang mga maling akala tungkol sa mga intensyon at aspirasyon ng China at paano balak ng China na harapin ang pandaigdigang pagsusuri habang itinutuloy ang mga pambansang interes nito sa pandaigdigang entablado? Konflik ng China at Taiwan, pagsisimula ba ng labanan? Maaari bang maging simula ng mas malaki pang laban ang pinakahuling larong digma ng China malapit sa Taiwan? Noong Mayo 2024, pinalibutan ng militar ng China ang Taiwan ng mga barko at eroplano. Pinapakita na maaari nilang mabilis na headlock ang isla, nagbabanta sa ekonomiya at kaligtasan nito. Sinabi ni Tom Sugar, isang dating opisyal ng US Navy, na handa ang pwersa ng China para sa mga ganitong kilos. Binalaan din ng US Department of Defense ang putek. Nakita ni Adam Samuel Paparo ang mga pagsasanay na ito at iniisip niyang mukha itong pagsasanay para sa tunay na aksyon militar. Ngunit ano ang gagawin ng US kung talagang subukan ng China ang isang plano? Hindi ito malinaw. Ang joint sport ng China Mayo ay nagpakita na handa silang mag-usad ng joint combat. Nangangahulugan mas malaking pressure militar sa paligid ng Taiwan. Tinatawag ito ng mga eksperto na isang boiling frog na strategiya. Ang patuloy na agresyon ng China ay maaaring gawing hindi kapansin-pansin ang biglaang bloke. Sinasabi ng mga think tanks na mahina ang Taiwan hindi lamang sa pananakot kundi pati na rin sa ekonomiya at pressure militar. Isang ulat mula sa American Enterprise Institute at sa Institute for the Study of War ang nagsasabing maaaring masyadong nakatuon ang US. Paano tutugon ang mundo sa lumalaking agresyon ng China? Kaya bang kayanin ng Taiwan ang tumitinding presyon? Ito ba ay simula lamang ng mas malaking labanan? Magagawa bang tulungan ng US ang Taiwan sa tamang oras? Magiging sanhi ba ito ng isang ganap na digmaan? Mapapanatili ba natin ang kapayapaan sa banta ng digmaan? Habang tumataas ang tensyon, tila hindi sigurado ang posibilidad na mapanatili ang kapayapaan. Mangyaring samahan kami sa pagdarasal para sa kapayapaan sa buong mundo at para sa mga lider na makahanap ng mapayapang solusyon. Ang aming sama-samang pag-asa ay manaig ang diplomasya at karunungan upang matiyak ang katatagan at kaligtasan para sa lahat. Ang mga war games ba ng China malapit sa Taiwan ay senyales ng alitan? Ang mapayapang inaugurasyon ni Pangulong Lai Ching-te ay kabaliktaran ng agresibong kilos ng China. Binalaan ni dating US Navy Officer Tom Sugar at ng US Department of Defense na handa na ang hingin ng China para dito. Sa tingin ni Adam Samuel Paparo, mukhang practice para sa tunay na aksyong militar ang mga ehersisyong ito. Ang lumalaking agresyon ng China ay maaaring gawing hindi pansin ang biglaang blockade. Ang drill na joint sword ng China ay nagpapakita ng kanilang kahandaan para sa pinagsamang labanan na nagpapataas ng pressure militar sa Taiwan. Tinatawag ng mga eksperto itong boiling frog strategy. Ang lumalaking agresyon ng China ay maaaring gawing hindi pansin ang biglaang blockade. Habang tumataas ang tensyon, tila hindi tiyak ang
Ipagdasal natin na magtagumpay ang diplomasya at karunungan upang masiguro ang katatagan at kaligtasan. Babala ba ito para sa Pilipinas? West Philippine Sea, lumala ang tensyon sa South China Sea nang salakayin ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga barkong Pilipino gamit ang mga water cannon habang nasa isang makataong misyon. Ano ang gusto ng China? Ipinapakita ba nito ang kanilang kapangyarihan? Ang barko ng BFAR na BRP Datu Bangkao ay nakakita ng 4 na barko ng China malapit sa Scarborough Shoal at 8 beses na tinamaan na nagdulot ng pinsala sa mga railings at kagamitan nito. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga barkong Pilipino sa pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ipinahayag ng China na ang mga barkong Pilipino ay pumasok sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot, habang sinuportahan ng Estados Unidos ang Pilipinas na binibigyang diin ang batas internasyonal. Ang insidenteng ito, na nangyari sa panahon ng mga ehersisyong militar ng US, babala ba ito para sa Pilipinas?